Welcome back. You're still watching Starting Lineup. History was made in the beach volleyball scene as Alas Pilipinas Women's got the gold in that sport. And with us tonight on the show is Cici Rondina, who brought home the gold from Thailand. Cici. Yes! Gusto ko ako una magtanong. Grabe. Sige, go. Tuloy ko lang ha. Unahin ko na yung pinaka-importante Go ahead. tanong kasi. Pinaka-controversial na tanong. Anong mas mabigat, yung gold o yung singsing? Yung singsing o Yun, yung gold medal? Congratulations. Congratulations, Cici. Congratulations. Mula si Cici, congratulations on her engagement. yan. Huwag mo na sagutin yan. Sayang, di ba? Game. Celebrations all throughout, tuloy-tuloy over the weekend. But pag-usapan natin yung gold medal na yan. Cici, gaano kahirap yung road for that gold medal match? Simula muna, sa simula, did you have that expectation na until the end, aabot kayo dun? Nag-training kami, nag-prepare kami 8 months. Hindi kami nakapaglaro ng reinforce nung PVL last. And we commit talaga na maglaro talaga kami sa Beach Volley. Kasi parang sa amin ni Pons, parang kailangan meron kaming babalikan. And hindi naman kami nag-forward na, okay, mag-gold kami. Wala. Like, gusto lang namin mabawi yung hindi kami nakapag-podium nung last sa Cambodia. Correct. And then, napakahirap kasi bukod sa mainit, bukod sa araw-araw yung training nakakapagod. Alam mo yung preparation namin na nauubos na yung yung pagod namin. Like, lagi na kaming, minsan Sagad na nade-drain sagad na na. kami, nasasagad na. Pero, syempre, thankful kami kasi alam mo yung coaches namin, yung management namin, lalong-lalo na yung sponsor namin na andyan talaga to support us. And, ayun, ang ginawa lang namin is nag-commit, nagtrabaho, and inisip namin na bakit kami bumalik dito, lalo na sa amin ni Pons. And, ayun, hindi din namin talaga in-expect yun. Gusto ko yung sinabi mo, Sina, na nag-commit kayo kasi merong mga nagsasabi in those months na even before ka umalis ng indoor, no? Nagsabi, huwag niyo na balikan yan. You gave your all already. Nakadalawang bronze ka na, di ba? Yes, hindi kayo nakapag-podium nung last sa Cambodia. Nagkahiwalay din kayo ni Bernadette, obviously. Ibang partners. So, parang ibigay nyo na sa iba yan. Pero, why was it so important na una-una manumbalik yung tandem? At pangalawa, na talagang makuha hindi lang podium but yung gold. Why was the commitment so important na hindi mo sinabi na hindi, mag-indoor na lang ako talaga. Nandito na nagpa-finals na ako sa indoor. Parang meron talagang place sa amin ni Pons yung beach volleyball talaga. I'm sure. Yeah. Parang kakaiba siya. Simula kasi nung nag-offer sa amin yung sponsor ng si Ribisco. Never na, parang kami kasi yung naging pioneer na club team sa beach volley. Right. So nung time na yon parang sabi namin ni Pons na, sige, tuloy natin. Hanggat may nagsusuporta. And then, nung naglalaro na kami international, tapos local, hindi na, parang meron kaming, parang minsan lang kapos. Kailangan lang talaga ng tuloy-tuloy, experience. And ako personally, hindi ko rin alam bakit ganito yung binigay, parang ganito yung feeling pag naglalaro ng beach volley. Siguro yung sinimulan ko. Siyempre, sa si UST. Coach D. Na, Coach Dolo. grabe ka, yung dedication niya talaga na nakikita namin sa kanya sa beach volley. Yun yung parang, kung susundin ko kaya si Coach, yung susundin ko yung ugali niya. Ganito ka, same din ba yung nararamdaman niya sa mararamdaman ko pag minahal ko rin yung beach volley. And yun nga yung naramdaman ko, ganun pala talaga ka special pag ginusto mo yung isang bagay. So, Worth it lahat ng sobra. sakripisyo. Alam natin yan, yung supporta nila Cici, nila Bernadette, UAAP Beach Volleyball, they're always there. Di ba? Doon kayo nagsimula Uy, shout out kay Sunny and Didge, of course. Of course, Sunny part and of the Ditch. gold. Part of the gold. Napag-uusapan natin ngayon dahil nung elimination, preliminaries, you lost to Thailand. Correct.
And then, nung nalaman mong sila yung kakalaban niya nung finals, parang ano yung feeling nun, Sisi? And na-shoutout niya pa yung One Sports, di ba? Parang medyo yun yung nakapag-motivate Correct, nung nakita mo yung post. But tell us about that whole process of finding out natalo kami at ito yung reigning champions. 8 times beses Sina- champion, di ba? Oh. Sinabihan lang kami ni coach, yung mga coaches namin na kung maglalaro kayo ng championship, kailangan maglaro kayo ng championship na laro. Okay. Hindi yung maglalaro lang kayo kasi kailangan yung maglaro. Ganun ba yung nangyari nung natalo kayo sa parang Thailand? natauhan kami doon. Lalong-lalo na ako kasi aminado talaga ako noon na parang ang bigat sa akin that time. And then knowing na makakalaban din namin sila sa championship. And ayun, parang ang naging parang process nung araw na yun, okay, nag-relax, parang gawin namin yung kung ano yung gusto namin gawin. And then, after that, parang, okay, nag-enjoy na lang kami. And going sa championship, nanonood lang ako ng movie. Talaga? Like, hindi na ako nag-isip. Ano ka? Sabi ko kay Pons, hayaan niyo ako manonood ako ng movie. Nanood lang ako ng favorite movie ko. And then, hanggang natapos na si Pons mag-warm up, ako hindi pa rin ako ganun, natapos. So, parang nirelax ko muna yung utak ko. And then, nung naglaro na ng championship, sabi ko, parang may receive na ako, may palo na ako, di na ako. Parang hindi ko talaga siguro naisip Kasi yun. hindi ka na-pressure. Oo, parang isa rin talaga yun. So, ayun, nagising din kami talaga sa sinabi ni Coach na kung kailan nandito na kayo, ganyan pa ipapakita nyo sa amin. Pero did you expect it to be that, for lack of a better word, easy? yung na 2-0 nyo, na-sweep nyo eh. Hindi. Sabi ko, sige, laruin na lang natin. Nag-enjoy lang din kami. And then, nag-focus kami sa trabaho namin sa isa't isa. Si Pons, Black Kings, and ako sa depensa. So, sabi ko, gandahan natin yung line-up. Ako na bahala sa likod. Tapos si Pons din, nakafocus lang din si Pons sa trabaho niya. And then, minatch namin. And, thankfully, ang ganda talaga ng laro talaga. Oo. Kahit kami, nakakapalo. Ako, like, gumagano na lang kami. And then, kino-continue namin. Sabi ko, maganda tong ginagawa natin. So, ituloy lang natin. And, wag nating baguhin. Hanggat effective. Yun yung lagi nating galaw. And when you finally got that gold, nung na-dethrone nyo na yung champions, Ay, grabe. ano yung unang reaction ninyo? Ano yung unang tumakbo sa isip mo na? Wild. Natalo nyo yung 8 feet. Home court pa. Home court, 'di ba, sa beach nila, kabisado nila yung lugar, yung crowd. Gustong-gusto nyo Yeah. bawian talaga. Oh. Nung naglaro na kami ng championship, ang naisip ko lang is, nung Subic days pa namin, nung 2019 na nag-bronze kami, kailan natin makakanta yung national anthem natin? No? anthem. Ang ganda kasi sa feeling. No? And then, sobrang sarap sa feeling na tinitingnan ka ng mga tao, lalong-lalo na sa international, na proud na kinakanta mo yung national anthem nyo. And actually, hindi pa nagpa-process na gold medalist kami sa SEA Games. Ang ano lang talaga is parang worth it lahat ng kinumit namin for the past 8 months. And we're very thankful talaga sa mother team namin. Yes. Kasi binigyan nila kami talaga ng grabing suporta para maglaro sa beach volley. So sa lahat ng mga nag-question, yan yung mga scenes from the beach, yun yung celebration nila. Ngayon, alam nyo na kung bakit nag-commit sila at hindi nag-indoor. Kasi job's not done, and now job is done. Gold medal ang napanalunan. All right, we'll talk more with the golden girl from Thailand when we come back here in Starting Lineup.